Let's read it. It says here, for you had compassion and those in prison, and you joyfully accepted the plundering. Hanggang sa Bible verse natin, no, may plunder. The plundering of your property, since you knew that yourselves had a better possession and abiding one. Lord, thank you, God, for your word. Bless the preaching of your word today. Lord, I pray that you speak, not just me. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, let's give God praise for the word of God. This is the word of the Lord. Please be seated. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Nararamdaman nyo na po ba yung pagluwag ng parking natin o hindi pa rin? Kasi kung hindi pa rin po talaga, walang pagbabago, ewan ko na lang. Suko na ho talaga kami. Pero we're trying our best, no? We're encouraging our leaders, our volunteers. Imagine nyo, sila na yung nagbo-volunteer, sila po yung mga leaders sa church, na we encouraging them to park sa Cherry Fude Rama. No, so sa Cherry Puderama, mali yata ako. SM Cherry, matagal na yata yung Cherry Puderama. Sa may yata yung congressional pa yun eh. Tumira kasi kami sa congressional. Okay, but again, we encourage you to buy something sa Cherry, no? Kahit turon. Okay, masarap po yung turon doon eh. So, pwede ba bless natin sila? O kaya, planuhin nyo na, doon na kayo mag-ano. So, hindi naman natin kaya lang, they're doing us a favor. So, para naman exchange deal, di ba? Para ma-bless din natin yung business nila. So, we encourage you to also do that. No? Pero you're not obliged naman. I think meron naman limited time talaga. And you're paying it. So, you're not sinning because you're paying. Nagbabayad naman po kayo doon. So, it's really a pay parking. Alright? Now, we're gonna continue with our preaching series. And in this series, Jesus is Greater. Malapit na ho tayong matapos. Talagang hindi ho nauubusan talaga, no, na si Jesus greater, ang dami po niyan. And today we're going to talk about Jesus as our better possession. Speaking of possession, di ba, pinoprotektahan ho natin yung ating mga pag-aari. Lalo na dito sa Pilipinas, napakalaganap ho ng mga nakawan. Very recently, I was talking with the head of PNP chief. I think nagpalit na pero yung dating PNP chief dito sa Antipolo ay umaattend sa church natin. At nakausap ko siya at ang sabi niya sa akin, tumataas daw ang crime ng nakawan sa Antipolo. No? So, bila kayo nag-worry, nalako ba yung... So, tumataas ang nakawan, ang crime rate, no, na when it comes to nakawan sa Antipolo. Alam niyo kung dahilan? Okay? Alam niyo po kung anong dahilan? Hindi lamang po dahil ng mga nagnanakaw ay walang pera o gutom or dahil walang pang drugs. Alam niyo po ang dahilan na ngayon ba't nagnanakaw yung mga tao? Walang pang e-gambling. Okay. Although ngayon parang pinagbawalan na yata, di ba? Kaya hopefully bumaba na. Okay. Pero noong mga panahon na wala pa, hindi pa pinagbabawal yan po ang na-discover nila. Maraming nang nagnakaw dahil because of wala silang pantaya sa e-gambling. Kaya minsan yung mga halaman mo doon, binibilang mo ba, baka nabenta na yung isang halaman mo doon. Di ba, akala mo, kompleto pa yung halaman mo. Di ba, magkano rin ang halaman ngayon, di ba? Medyo mahal-mahal din yun. So, sa tuwing dadaan kayo sa garden nyo, bilangin mo yung halaman mo. Kasi baka nasimplehan ka naman ng mga mahilig mag-e-gambling. We are actually obsessed, na tayong mga Pilipino, because of that situation. We are obsessed with security. Diba? At ina-ensure po natin na tayo ay secure. Paano natin to in-express, diba? Sino sa inyo ganito kayo? Yung padlock talaga, lahat nakapadlock. Talagang, mas malupit pa sa yan eh. Diba? Sa mga digital. No, mahirap yan. Ang dami mong sisiraing mga padlock dyan. No? Maririnig ka na bago pa mabuksan yung gate, di ba? So talagang ganyan tayo mga Pilipino. I don't know, no, pero parang, I'm not sure about this, but parang sa Pilipinas, of course, may mga ibang bansa din, like for example, PNG, I think, talagang doon, nakarehas talaga, di ba? Yung mga bahay, nakarehas,
Pati nga yata yung mga mukha doon nakarehas eh. So, pati yung tao nakarehas. So, mga nakarehas yung mga bahay. Parang sa Pilipinas din, di ba? Nakarehas yung mga bintana natin dito. Malalaman mo na nakatira ka sa isang subdivision na mataas ang security kapag ang mga bintana ng bahay, salamin, walang rehas. Naintindihan nyo? Ibig sabihin nun, nasa isang subdivision ka na medyo mataas ang level ng security. Kasi nagagawa mo yon, di ba? Tulad sa subdivision namin, guys. Sa subdivision namin, walang nakawan doon. Hindi, loko lang. Okay. So, yeah, may mga grills din yung mga bintana namin doon. Meron din, sigurado. Pag may ganun, alam mo na. Okay, also, yung mga bahay ngayon, di ba, nilalagyan na natin ng mga CCTV, ganyan kalalaki yung mga CCTV natin. Sa bahay ko, ganyan kalalaki yung mga CCTV ko, talagang ina-advisean talaga sila na huwag kang loloko-loko dito. Ang laki ng CCTV ko, ha? Galing pa ng China yan. So, di ba? And then yung iba sa atin dito, sino sa inyo dito, yung bahay nyo may electric fences? Yeah, no? May mga, talagang ayaw mo talagang, talaga sinisigurado mo, walang way na makakadaan sila. And of course, hindi lang yung mga bahay natin na pinoprotektahan natin, pinoprotektahan din natin, syempre, yung ating mga accounts, di ba? Yung mga password natin, parang ganyan, no? Yung mga, kahit ikaw mismo, nakakalimutan mo. Di ba? Kaya pinagsususpetsahan ka na ng bangko na hacker ka din. Kasi nakalimutan mo. Marami tayong mga taga-bangko dito, di ba? Nakakalimutan. So, ilang attempt mo, may mga ibang mga online, di ba, na minsan pag 3 attempts ka, iba-block ka na. So, kailangan mo nang tumawag. So, yan. We are obsessed with security because of, we want to protect our possessions. We want to protect ano man po ang meron tayo. But you know what? No matter how careful we are, things don't last in this world. Kahit gaano pa tayo mag-ingat, hindi ko sinasabing huwag tayo mag-ingat, pero ano man ang ating pag-iingat. Sa totoo lang, alam na mga IT to, no? Mga IT professionals. Alam nila to, sinasabi nila. Kung may gusto talagang mag-hack sa atin, pwede. Okay, pwede talagang gawin yon. Natakot na kayo ngayon. Withdraw nyo na lahat ng pera nyo. No lang. So talaga, kung meron lang gagawa, kaya yung mga bangko talaga nag-spend sila ng maraming pera sa IT security. Kasi talagang pwede mangyari yan. Your money in the bank can be hacked. And actually, recently, I know personally someone, very recent, like 2 weeks ago, I know someone whose bank account got hacked. At lahat ng pera niya, young professional to. So, maganda yung trabaho niya. At yung pera niya, dun sa isang account niya, kinuha lahat, sinimot. No? And he loves to travel. Lalaki siya, he loves to travel. Yan ang kanya And siguro, napunta siya sa isang bansa na magaling yung mga tao dun sa ganun. At nahack yung kanyang bank account at nakuha lahat yung pera niya. And also, when I was in Katipunan, Victory Katipunan, when I was pastoring the church, one of the service, or 2 of the services there, at the end of the service, believe it or not, may nag-approach sa akin. Sabi niya, for prayer request. Kasi at the end of the service, pinagpipray ko yung mga tao. So sabi ko, kung sino sa inyo dito, gusto niyo ng prayer, alam mo yun, sa career niyo, gusto niyo umangat yung career niyo, punta kayo. Alam niyo, may nag-approach sa akin. Hacker. Hacker siya. Trabaho talaga niya yung mag-hack. Sabi niya, nag-hack ako ng mga, kunyari, Netflix. Di ba, mapapansin niyo, minsan yung Netflix niyo, may gumagamit na iba? Napansin niyo ba yon? So Netflix, baka yung tao na yung kakilala ko, recommend ko kayo. So Netflix, no, sabi niya, mga flight booking pa nga eh. Kalupit, gumagamit siya ng ibang credit card. Flight booking and everything. Nung habang nagkukwento siya, napapaisip ako, can I subscribe your services? So grabe yung alam niyo yung prayer request niya? Pastor, can you pray for the success of my career? Wow. Lord, I pray na mas magaling siyang hacker, mas marami pa siya mga ma-hack na mga accounts. Your latest phone can be lost once you accidentally leave it in for example, sa cab. Diba? Bibihira na lang. Meron pang mga nagsosole, meron pa rin, pero bibihira na lang yun. Unlike sa mga ibang bansa, like one time we were in, saan ba to? Sa Paris. No, just kidding. Sa Japan. So nakalimutan ko ganyan. Pagbalik ko doon sa CR, di ba yung sa CR ng mga lalaki, nakalagay kong ganyan yung phone ko. Grabe, nabalikan ko pa, nandoon.
Naka-charge pa. Hindi, walang charging. Okay, nadudumpa yung telepono ko. Napaka-honest talaga. Sana all, no? Your hard-earned money can be spent in just one sale on Lazada or Shopee. Diba? Mauubos yung pera mo, yung sweldo mo sa isang sale lang. Mag-declare lang si Lazada ng 99. Yung matawag doon, 11-11. Diba? Ubos ang sweldo mo. See? Napaka-fleeting ng pera, no? Nadaling mawala ang ating mga pera. You can be broke in just one wrong investment. I know some people, they have millions of pesos, and in just one wrong investment, gone. 30 million, gone. Ang problema, yung 30 million, yung part nun, malaking part nun, inutang pa niya. Kaya ngayon, hindi siya makatulog. Your savings for years can be wiped out with just one major sickness. Isang sakit lang, lahat ng inipon mo pwedeng mawala. Okay? Kaya nga, di ba, ini-encourage na mag-insurance. Diba? Sino mga nagtatrabaho sa insurance? Huwag mo nang taas ang kamay mo. Okay, pero di ba? O yan. So, no matter how careful we are, things don't last. Everything we value can, what? Slip away. So the question is there really such a thing as secure possession? Meron ba talagang matatawag na secure possession? Meron bang ganyang klaseng possession, pag-aari, na kung saan hindi pwedeng mawala sa'yo, hindi pwedeng nakawin sa'yo? Are you here with me? Hindi pwedeng sirain ng kung sino man? Meron bang ganyang klaseng possession? The Bible is actually brutally honest about this. In Proverbs chapter 23, verse 5, in the NLT version, it says, in the blink of an eye. Everybody, mag-blink nga kayo. Ganun lang, oh. Yun, wala na yung bag mo. Diba? In a blink of an eye. Ganun lang, oh. Sabi ng Bible, ng wisdom, Book of Wisdom. Wealth disappears. Totoo po yan, di ba? For it will sprout wings and fly away like an eagle. That's why Peter said, do not put your hopes on riches. Di ba? Yan ang sabi ng Bible. Huwag mong ilagay ang hope mo sa kayamanan mo. Isang sakit lang, boom, ganyan. Isang maling wrong investment lang, boom, wala na yan. 'Di ba? Kung wala masyadong pera, yung sweldo mo lang for at the end of the month, isang Lazada sa ilang, boom, wala na yan. Maya-maya wala ka na naman pera. Many of you probably you're living that kind of life. That's why you can even give in the church. You can even do one-to-one kasi baka nagwo-worry ka, paano baka hindi ko naman man lang siya malibre ng kape. Di ko man lang siya manlibre ng fishball. Do you know that as leaders, as disciples, kami part ng pag-disciple namin, tinuturuan namin nung nasa Laos ako, yung mga naging pastor na ngayon, mga pastor na ngayon, tinuturuan namin kahit sa paghawak nila ng pera. Tinuturuan namin. Kasi bakit? They will never be an effective leader kung hindi sila marunong humawak ng pera nila. And of course, hindi lang marunong humawak ng pera, pero kung ang tinuturo natin, mas mahalaga, ay wag ilagay ang hope sa pera. Kasi marunong mang humawak ng pera yan, sa sobrang galing, corrupt. Sa sobrang galing, kayang lusutan. No? So ang tinuturo talaga natin, ultimately, ay kung paano sila hindi magde-depend sa pera. Hindi nila lalagay ang hopes nila sa pera. Sapagkat nawawala ang pera. Yung iba, isang enrollment lang ng anak mo, di ba? Sino dito mga parents? Meron kang pera, isang enrollment lang, boom, ubos na. Sino nakaka-relate? Di ba? Guys, alam naman ng mga anak ko to. Alam niyo, you know what I'm saying? Sa mga parents dito, di ba, I'm sure nakaka-relate kayo dyan, yung meron kang pinaplano-plano, meron kang tinitignan-tignan na ganyan na bibilin mo. Gusto ko itong bilhin, di ba? Parang panahon na, para sarili ko naman ang isipin ko. Di ba? Bibilin ko na to, tapos maya-maya, bayaran na po ng tuition fee. Boom! Wala nang pambili. Di ba? Ganon po ang buhay ng maraming mga tao. Ganon naman po ang buhay namin, di ba? Pero don't worry, I'm saying this, hindi po kami nangingi, okay? Hindi po kami tumatanggap niyan. Sapagkat, sinasabi ko po ito sa inyo kasi pare-pares lang po tayo ng boat. Pare-pares lang po tayo ng bangkang sinasakyan. So, ibig sabihin, kami rin po nananampalataya, kami rin po nagbibigay out of faith. Are you here with me? So, sama-sama ho tayo dyan. That's what I'm trying to say here.
yung mga business owners dito. Sino mga business people dito? Taas ang kamay. Business people. Taas ang kamay. Wanna see your hands? Okay, di ba? Kung tayo, yung marami sa atin, masaya kapag nandiyan na si Jose Marichan. Yung mga business people, ayaw nilang tignan si Jose Marichan. Ayaw nilang isipin na malapit ng magpasko. Tama ba, Mike? Di ba? Parang, yun, medyo nagwo-worry na sila kasi bakit? Sa ating mga ordinaryong sa mga empleyado, di ba? Masaya tayo dyan kasi ibig sabihin may 13th month, yung mga ibang kumpanya na may malaki-laki, may 14th, di ba? Yung mga iba may 15th pa, yung iba merong mga 24th. Wow, sana all. Di ba? So, pero sa mga business owners, lalo na sa mga maliit na business, di ba, na hindi pa naman, nag-struggle pa ng konti, syempre, di ba, iniisip nila yung 13th month. So, pag nakikita nila si Jose Marichan, hindi sila nai-encourage. Sila po ay nade-depress. Di naman. Nagwo-worry ng konti. Okay? Mabilis talagang mawala ang pera. Even history proves it. Alam nyo ba, in 1923, 9 of the world's wealthiest men gathered in Chicago to discuss controlling the world's wealth. So, siyam na mga wealthy business people, nag-meeting sila sa Chicago. At pinag-usapan nila kung paano nila makokontrol ang kayamanan ng buong mundo. They were titans of business and finance, but you know what? Within 25 years, just 25 years, most of them, of those 9 business people who gathered, were broke, imprisoned, dead in despair, and their fortunes did not last. So mayayaman na to, richest people, men. In 25 years, nawala na yan, hindi na sila mayaman. Maraming ganyan, di ba? Dati mayaman ka, ngayon hindi na. So unless si Manny Pacquiao ka, isang suntukan lang, mayaman na ulit. Di ba? Di ba? Isang suntukan lang, mayaman na ulit. Buti sana lahat tayo, isa lang naman ang Manny Pacquiao. Hello? Maraming kamukha ni Manny Pacquiao. Tingin mo katabi mo. Maraming kamukha ni Manny Pacquiao, pero isa lang ang Manny Pacquiao. Di ba? So, wala pong marami. Now, if everything we cling to eventually fades, what's left to secure? Kung lahat na lang nawawala pala, Pastor. Lahat na lang, okay, alam ko na, naintindihan ko na, paulit-ulit ka. Nawawala ang pera, mabilis. Anong gagawin ko na? Ano na lang ang pangahawakan kung hindi nawawala? If everything we cling to eventually fades, what's left to secure? This is where Hebrews 10 speaks with power. The writer reminds believers of their struggles. No? Yung kausap dito ng Book of Hebrews ay yung mga seryosong mga mananampalataya na mga Hebreyo. These are the serious believers, no? Yung mga totoong Kristiyano. At noong mga panahon na to, ay sila po ay pine-persecute. At sa persecution ay hindi lamang po sila pinaparusahan, pinapatay, pinapako sa krus ng pabaliktad, binabalatan ng buhay. Hindi lamang po yun ang kanilang nararanasan. Part po doon, bago pa mangyari yung mga bagay na yun, minsan nakakaranas sila na yung kanilang mga kayamanan, mga possession ay pinaplunder, kinukuha sa kanila. Di ba, alam niyo yung pinag-uusapan natin ng korupsyon, sinasabi nila later on it can be a plunder case. Why? Because kung ito pong mga proyekto na to ay ghost projects, are you here with me? Kung ito po yung mga proyekto na ghost projects, ibig sabihin, ninakaw talaga ang pera. Hindi lamang misuse ang pera, iba yung misuse of funds. Ibig sabihin, may ginawa ka, hindi nga lang lahat ng pera ginamit mo. Diba? Or mali yung siguro decision making mo sa pagbili o pagkuha ng contractor. Pero ito, kung ghost projects po ito, ibig sabihin, alam niyo ibig sabihin mga Pilipino? Ninakaw ang pera sa atin. Sino sa inyo nagbabayad ng buwis? Kaya siguro wala kang pakialam kasi hindi ka nagbabayad ng buwis. Diba? Kasi kung nagbabayad ka ng buwis, galit ka. Nakikita niyo ba ang galit ko? Nakikita niyo ba? Kahit kami po nagbabayad ng buwis. Hindi na po kami kailangan magbayad ng buwis kasi pagkat sa law, ang religious group hindi na kailangan. Pero nagbabayad po kami. Alam niyo po ba yon? Nagbabayad po kami. Nagbabayad po ako. Kaya po may TIN number ako. Taro yung sikat. Diba? Ng BDO. May TIN number ako. Kasi nagbabayad po ako ng tax. Tingnan mo katabi mo, mukha bang may TIN number yan? Wala. Ni address nga, permanent address, wala.
Okay, kumuha ng TIN number. Magbayad ng tax. So the writer reminds believers of their struggles. They were insulted, persecuted because of their faith, and their property was confiscated. Ito pong nangyari sa kanila. Pinlander, kinuha ang kanilang mga property. And yet, listen carefully, in verse 34 of our passage, yung binasa natin. Ang sabi dito, you suffered along with those who were thrown into jail. So, hindi lang, mapapansin po natin dito yung faith ng mga Kristiyano nung unang panahon. Napaka-communal, no? Yung kanilang pinagdadaanan, hindi lang, yung, alam mo yun, nakikiramay din sila sa mga iba. So, they're a group of people. Hindi lang sila individually na-persecute, sila po yung na-persecute together. Kaya kapag may na-persecute, sinasamahan nila, siguro nagtutulungan po sila, sabi dito. No? You suffered along with those who were thrown into jail. And when all you owned was taken from you, nakita niyo po yun? When all, everybody say all, you owned was taken from you. Lahat ng bagay na meron sila, kinuha. Okay lang po sana yung kunin lang yung sofa mo, di ba? Kunin lang yung washing machine mo, kunin lang yung refrigerator mo, kunin lang yung part ng mga gamit mo. Sabi to, lahat kinuha. Was taken from you. Anong sabi dito? The underlined words, or the bold words, letters in bold. You accepted it with... Hindi nyo ba nakikita weird po yan? Sino sa inyo dito, pag kinuha namin, yung gamit mo, alam mo, pagkuha namin ng gamit mo, ninakaw namin yung gamit mo, sasabihin mo, thank you. At least nabawasan ako ng gamit dito, dami na nga eh. Thank you, sige lang, kunin lang. Ano pang gusto mo? Sino sa inyo ganun po? You accepted it with joy. Wow! Alam mo yun, yung may mga kumukuha, mga nagpe-persecute, akin yan! Ganda ng... Di ba yung, napapanood ba yung sa mga movies, di ba? Yung pupunta yung mga, di ba yung mga, I don't know, kasi mga panahon ni Pastor, wala dito. Si Pastor Elmer, yung mga panahon niya, narinig ko lang ito mga sa kanya, hindi ko po ito istorya, no? Narinig ko lang sa kanya. Napapanood nyo ba yung mga dati, yung mga movie dati, yung mga Lito Lapid, yung mga Julio Valiente, natandaan niyo mga ganon? Di ba? Bago dumating si Julio Valiente, ano muna mangyayari? Yung mga bata, sorry, hindi ko alam kung nasa YouTube yan, ganun ka-old. Okay? Senador na ngayon yun, yung Julio Valiente. Okay, so, bago dumating yung si Julio Valiente, may nangyayari munang typical. Ganun tayo ka-creative, yung mga movies natin eh. Walang panama yung mga Korean napakaganda ng mga plot natin. Di ba? Napakaganda, paulit-ulit lang yun, guys. Ganun tayo katalino. Di ba? Yung merong, alam niyo yung merong, ano mangyayari? Alam niyo ano mangyayari? Hindi ko alam. May masamang taong papasok sa mga bahay, tapos, kukunin yung, ganda ng rilo mo, akin yan. Di ba? Tapos kumakain sila ng chicken, akin yan. Sila Max Alvarado natatalo. Nung bata ako, nangangarap ako kumakain ng patulad ni Max Alvarado ng buong chicken eh. Alam niyo, tapos pag nakita yung babae, akin ka. Nakita niyo yun? Tapos bilang darating si Julio Valiente, bilang gaganon, di ba? Tapos kukunin yung mga gamit na kinuha nila. Di ba? So, ganun yung nangyayari sa kanila mga kapatid. Kinukuha. Pero sabi doon, nung habang ginagawa sa kanila doon, ay, okay, ito sa'yo na rin to. Ito sa'yo na rin lahat yan. They accepted it with joy. That's weird. That's weird. I mean, guys, di ako nagpapataw lang dito. That's really weird. That's out of this world. That's the Word of God. When people take things, I'm not saying, okay, in light of the corruption, I'm not saying na, sige pa, kunin nyo pa lahat. Ito, tax ko, gawin natin 30%. Hindi ka nakawin nyo. I'm not talking about that. I'm not talking about that. I'm talking about, if because of sickness, nabenta mo yung gamit mo, you accept it with joy. Are you here with me? I'm talking about that. I'm not talking about allowing people to plunder you. Okay? That's wrong theology. Wrong application. Ang pinag-uusapan dito, hindi nakakabit ang identity mo, ang hopes mo sa buhay sa mga material na bagay. Na kung sakaling i-allow ni Lord na kunin yan sa'yo, kunyari sa sakit, sa utang,
kailangan mong bayaran, then, you know what? It's fine. You will accept it with joy. That's actually an out-of-this-world attitude towards possession. Joyfully losing your stuff, di ba? Pwede ba yun? Possible ba talaga yun? Joyfully losing your stuff, mawawala yung pera, yung mga possessions mo, tas masaya ka, may joy ka, hindi lang happy joy. I mean, yung happiness, pagka kunyari, masaya ka kasi may pera ka. Pero ang joy, kahit wala kang pera, masaya ka. Alam mo yun? That's different from happiness. Joy cannot be bought by money. It comes from the Lord. It comes from understanding that the greatest thing that you can have in this world is the Lord. Possible ba yun? Joyfully losing your stuff, pwede pala yun, no? Joyfully losing yung mga kaibigan mong di pala tunay na kaibigan, pwede yun. I mean, diba? I mean, real talk. Mawala na yung mga kaibigan mo na hindi tunay na kaibigan, baka masaya pa yun, di ba? Okay pa yun. Joyfully losing yung babaero mong boyfriend, pwede, di ba? Babaero di ba? Hindi mo kailangan sa buhay mo yan. Kailangan mo. Sige, bahala ka. Habang buhay kang iiyak, kailangan mo pala. Sige. Di ba, yun yung mga ganang bagay, okay lang, joyfully. Diba? Masaya ka, mawala ka na sa buhay ko. Ang saya-saya ko ngayon, wala ka na. Okay yun. That's good, that's fine. Yung mga taong hindi ka, alam mo yung binapahalagahan, okay lang mawala di ba? I mean, hindi ka nire-respeto, okay lang yun, sa tingin ko, walang problema. Yung mga tao na inaabuso ka, walang problema, mawala yun. Joyfully losing your toxic na trabaho, okay lang yun. Na mawala sila. Pero yung joyfully losing yung perang pinaghirapan mo, inipon mo, mahirap yun. Diba? Mahirap yun. Pero sabi ng Biblia, in-exemplify yun ng mga believers sa Hebrews. They joyfully, actually sabi doon, you accepted it with joy. But why was it joyful for the believers in Hebrews to lose their possessions? Bakit sa tingin nyo masaya sila? Bakit may joy, rather masaya? Bakit may joy sila? Sa kabila na pinaplunder yung kanilang ng mga nagpe-pursuit sa kanila, yung kanilang mga possessions. You know why? Because they realize the greatest possession is not in their hands. Hindi yung mga nasa kamay nila, but it's in heaven. Ang pinakamahalagang possession na meron sila ay hindi yung bahay nila sa lupa, kundi yung mansion nila sa langit. Are you hearing me? Yun ang pinakamahalaga dito. Napapansin niyo ba ang katuruan ng Christianity? Yung mansion, hindi mo kailangan magdala ng mansion sa langit. Alam bakit? Hindi mo madadala yung mansion mo sa langit. Pero may mga grupo ng tao, mga relihiyon, nakakita na ba kayo nito? Pag may patay, di ba? Merong miniature na bahay. Tapos yung lahat ng mga, di ba? Merong Rolex doon. Merong lahat ng mga gamit na doon sa loob. Kasi ang konsepto, para madadala niya yun Napansin nyo kung gaano ka, not really the way Christianity thinks. Ang teaching ng Christianity, it's just the opposite of it. Those things, I'm sorry, you can't bring them. But, kung yung buhay mo, iniligay mo na dun sa mas mahalagang bagay na hindi mananakaw sa'yo mawawala, then you don't worry about mansions in heaven or your room. Meron ka. Hello? Meron ka. Alam niyo po ako, maarte po ako sa yan ang pet peeve ko Kunyari, ako magre-reserve ng room sa hotel, di ba? Reserve akong ganyan. Yung mga anak ko, yung asawa ko, alam na nila na pagdating namin sa hotel, hindi muna sila pupunta sa room. Kahit binigay na sa amin yung key. Ang aming protocol, pupunta muna ako muna mauna. So pagpunta kong ganyan, lalo na kapag medyo mahaba yung bakasyon, di ba? Binayaran mo yun, di ba? Pagpunta kong ganyan, pag nilagay ako sa lugar na, alam mo yun, yung may one time, nilagay ako sa, yung view ko, aircon, di ba? Alam na nila yon na bababa ako, tapos papapalitan ko talaga yon. Pag sinabi na lang walang room, o dito na lang po ako sa lobby. Dilo ka lang. I don't believe there's always a room. Kasi nag-work ako sa, di ba, muntik na ako maging manager ng isang hotel. Remember the story? So I know that there's always a room, actually. There's always a room. And particular tayo.
we don't have to worry sa room natin sa langit. We don't have to worry about that. Sabi dito, because they realize the greatest possessions that in their hands, it's in heaven. Kaya naman may joy, kahit naman may nawawala. Kasi alam nila, ang mga greater possession ay hindi yung nasa kamay nila, kundi yung nandoon sa langit, o ang langit, ang Panginoon, ang kanilang greater or greatest possession. Because they realize the greatest possession is not in their hands, it's in heaven. In Hebrews chapter 10, verse 34, sabi diyan, you suffered along with those who were thrown into jail, and when all you owned was taken from you, you accepted it with joy. Why? Because you knew there were better things waiting for you that will last forever. Kaya ang tunay na Kristiyano, kahit dumating sa point, mazero ka. I'm telling you, this is Christianity, not advanced course. Christianity, believe it or not, 101. That's why when you hear people, religious people, preachers, telling you that Christianity is about having a new car, having a new house, big house, that's why marami tayong corrupt na mga tao. Sapagkat ang simbahan hindi tinuro ang tama sa mga tao. Ginawang materialistic ang mga tao. Tapos pag binigyan yung pastor, binigyan yung pare ng pera, okay na, tatahimik na siya. Kaya dito sa simbahan natin, walang pwedeng makailam ng lamig ng temperature. Serious. Kahit na ikaw pa ang pinakamalaki magbigay sapagkat hindi ko alam kung sino. Are you hearing me? At hindi ko inaalam. Kasi baka magbago ang pagtingin ko sa iyo pag nalaman kong ikaw ang pinakamalaking magbigay. At magbago ang pagtingin ko dun sa hindi nagbibigay. Kaya mapapansin mo, kahit di ka nagbibigay, nakangiti ako sa iyo. O kung minsan nakasimangot din, patas lang yun. Because we don't care. Kanina, nung maaga kayo dito, for the first time siguro, nakita nyo na medyo ginamit ko yung aking authority, no? Sabi ko, shh, tahimik. Kasi maraming maingay. Kung kami pong mga pastor ay para sa mga pera nyo, hindi po namin gagawin yun. Sasabihin po namin, okay lang po ba? Tumahimik po tayo, nagsimula na po yung service. Pasensya na po. Kasi bakit? We're after your money. Are you here with me? But no, we're not gonna do that. We are here to tell you this is the Word of God. This is how we worship. And we trust God for the money. We need money. We cannot deny that. Why? Libre ba to? Yung upuan mo, libre ba yan? Yung lamig, libre ba yan? May cost lahat yun. May mga tao na nag-give up ng karir nila, na doon sa likod, nagtatrabaho para sa simbahan. And we have to pay them. We have to provide for their family. We have to give them benefits. Are you here with me? That's why we give. Do you understand now? Kasi marami kayo napapanood sa mga mga anti-big church. You have to understand, if yung may perang involved talaga dito, kailangan mo talaga yon. Pero pag nakita nyo naka-jet na kami, may jet ba kakasya ba ang jet doon sa subdivision namin? Alam niyo ba yung sa subdivision namin, nakuha ko ang gaganda ng mga kalye doon, ang lalaki, yung nakuha ko, yung binigay ni Lord sa akin, alam mo kano? For some reason, yung pinakamaliit na kalye pa, pag nagja-jogging ako doon, sabi ko, Lord, grabe ka naman, ba't mo naman ako dinaro? May ganun kami ni Lord eh. Pero sabi ni Lord, hello, hindi mo ba gusto bahay mo? Gusto ba bawiin ko? Hindi, Lord, nagbibiro lang ako, joke lang. Masaya naman ako, Lord. Yes, tao lang ako eh. Di ba, minsan struggle ka eh. Wag naglalakad ako, nag-jogging ako, Lord, ang laki-laki ng kalye dito, doon mo ako nilagay, hirap na hirap ako mag-park. Nasabihin na sa Lord sa akin, pinaparamdam lang niya, gusto mo bawiin ko. Gusto mo lagay kita doon sa lugar na yung mga tiles, bulaklakin, mga ganun, kasi maarte ako, gusto ko plain eh. And ang hirap na hirap ako maghanap na nagrerenta lang ho ako. Hirap na hirap ako magrenta. Kasi alam niyo yung mga bahay na puro ang gulo sa utak. Alam mo, hindi ka marerelax. Pagpasok mo sa sala, yung tiles may bulaklak. Di mo alam, mahilig ba sa yung may-ari sa bulaklak? I'm not against bulaklak, pero it's just me, guys. Alright? Kung magpapagawa kayo ng mga bahay na re-renta, please, make it plain. Not biblical, it's just me. So,
Kaya pala sila, they knew, sabi niya, you knew there were better things waiting for you that will last forever, sabi diyan. And Jesus said it in this way in another text, sabi niya, in Matthew 16:19-20, store up treasures in heaven where moth and rust do not destroy and thieves do not break in. Di ba? And still. Peter said, sabi niya in 1 Peter 1:4, and we have priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled. Nasaan daw yung inheritance mo dito sa lupa? No, in heaven. At yung inheritance mo sa heaven, walang makakanakaw. Hindi mo kailangang lagyan ng password. Hindi mo kailangan lagyan ng maraming lock. Hindi mo kailangan lagyan ng grills. Hindi mo kailangan maglagay ng CCTV. Kung merong mang possession na hindi mawawala, hindi mananakaw, hindi makukuha sa iyo, hindi masisira, that is things of heaven. For example, the Word of God. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will not pass away. Hello? Ibig sabihin, when you apply the Word of God, lahat matatanggal sa trabaho. Lahat, o matatanggal ka rin, pero hindi ka desperado. Nakita niyo ba yung rhyme? Lahat matatanggal sa trabaho, pero ikaw maaaring matanggal sa trabaho, pero hindi ka desperado. Break it down. Philippians, sabi ni Paul, Paul was once a rising star in Jerusalem, a Pharisee, a prestige, education, and influence. Sabi niya, whatever was to my profit, look at this. Nandiyan ba yan? Philippians 3:7-8. Ito muna pala. Yan, meron sabi dito. Is it running? Okay. Sabi dito, whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Oh! Napaka-successful na tao niya. Sabi niya, lahat ng success ko, tapon mo. Wala nang kwenta sa akin lahat yun. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness, sa kanya ang pinakamalaga lang, na nangyari sa buhay niya, makilala si Kristo. Woo! Mga kapatid, Christianity 101 yan. Kapag hindi mo dinala ang buhay mo dyan, anong gusto mo? Sa pilitan dadaling ka ni Lord sa buhay na yan? O ikaw na mismo magdala sa buhay mo, prepare mo na yung sarili mo. Ikaw, bahala ka. Choice mo yan. Choice mo. Alam intindihan niyo sinasabi ko? Gusto mo tanggalin pa ni Lord yung trabaho mo bago ka mag-trust kay Lord? O gusto mo, may trabaho ka, tas alam mo yun, gets niyo ako? Kaya maraming tao, alam mo, sa totoo lang, solusyon sa buhay, para hindi mo na pagdaanan yan, dali mo na doon, sarili mo. Lagay mo na, condition mo na yung sarili mo. Ako, kinukondisyon ko na yung sarili ko eh. Sa lahat ng bagay, kinukondisyon ko na yung sarili. Sabi ko sa mga anak ko, okay, ikaw yung pastor dito, okay, pag pastor ka, syempre, tinignan ka ng mga tao. Sabi ko sa mga anak ko, huwag niyong sakyan yun. Huwag niyong pasok sa utak yun. Darating ang panahon, hindi kayo papansinin ng mga tao. And you know what? That's okay. Because your security does not come from that. My security does not come from my title, from my position. Someday, makikita tayo sa Shopwise, hindi mo ko titignan. And guess what? It's fine. Nilalagay ko na sa utak ko yun. In fact, ayoko nga makita eh. Nagtatago nga ako eh. Now, because I don't want to build relationship with you, I have relationships. It's just, ayaw nating lagyan sa utak natin yan. Because ang gusto lang natin, ang meron tayo, yung mga bagay patungkol sa Diyos. Yun lang ang gusto natin. Yun lang ang lagay natin sa utak natin, sa bangko ng utak natin. Yun lang ang lagay natin sa bangko ng puso natin. Sapagkat yung mga bagay na yun, walang magtatanggal sa'yo. Yung posisyon mo matatanggal. Yung karir mo matatanggal. Yung lahat ng material na bagay matatanggal. Pero ang security mo sa Diyos hindi matatanggal. Ang kasiyahan mo sa Diyos hindi matatanggal. Ang kaligtasan mo sa Diyos hindi matatanggal. Are you here with me? Yan ang preaching natin. Napakasimple lang. Walang 3 points. It actually, walang point. Hindi, loko lang. May point naman. So what does this mean for us? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin yan sa atin? So ibig sabihin, when trials hit, we don't have to collapse. We know our greatest treasure is safe in heaven. When we're tempted to cling to money, success, or status, we can loosen our grip. Maya mo lang. Tanggalin mo yan sa buhay mo. Because our true inheritance is already secured in Christ. Alam nyo bakit maraming tao accumulate? Ito real talk. Real talk. Real talk. Kapag nakakita ako ng tao, ito wala akong pinapatamaan.
Wala akong pinapatawaran, please. Wala. Mahal ng Diyos kahit yung mga tao na nagkakamali. Pero for the sake of discussion lang. Naintindihan yung sinasabi ko? For the sake lang. Kasi I have to use an illustration na naintindihan natin. Pero I'm not trying to attack the person. Hindi natin alam, baka may plano ng Diyos dyan. Baka may gawin dyan. Binibreak yung heart. So, pero hindi ibig sabihin hindi ilalagay sa justice, okay? Ilalagay sa justice, part of that. Pero alam nyo, pag nakikita ko yung mga tao na marami kang sasakyan, di ba? Kunyari, 4 kayo sa bahay. 4 kayo. Pati yung aso mo may sasakyan. Diba? Hindi nga marunong mag-drive yung aso mo. Pati aso mo may sasakyan. There's something wrong. There's something wrong. Automatic na yon. May mali na doon. Alam mo bakit? May mali na doon. Ibig sabihin, alam mo, yung sinasabi natin, alam mo na ang investment nasa bagay dito sa mundo na pwedeng mawala, na pwedeng kunin ng Bureau of Customs. Are you with me? Are you with me? Ako doon ako nababother as a religious person, as a leader. Na ako actually, reflection ko nga, kulang ang aming ginagawa. Nakakalungkot. Kailangan naming magdoble ng trabaho, paalala sa mga tao, mga bagay na to. Kaya ako, responsable ako sa inyo, kasi nasabi ko na sa inyo. Kaya pag may nakita akong binisita na bahay dito, na 4 lang kayo at may 1 kang aso, tas ang sasakyan mo 10, hindi naman kita pagagalitan, pero mag-usap tayo. I mean, you know what I'm saying? You know what I'm saying? I'm not against riches. But, syempre may connection yun sa pang-araw-araw na buhay mo. Dapat nakikita yun eh. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Hindi ako galit sa may kaya, mayaman. Wala tayong problema doon. Kung masipag ka, excellent ka, kaya mayaman ka, you can afford to travel, go ahead, use that money. You must enjoy your money. You must enjoy that. Money is a tool, but just treat it as a tool, period. It's a tool to what? To provide for your family. It's a tool for what? To help people. It's a tool for what? To glorify God. It's a tool. It's a tool. It's a tool. It's a tool. It's a tool, period. Use it as a tool. Don't allow it to use you, to form you, to dictate your future. You are the master. Yeah, sabi, di ba? There's nothing wrong with money, but the love. Natatawa ko, may nag-vlog ng mga bata eh. Sabi ganyan, parang kala mo, boom eh. Boom talaga, boom. Kala mo pag napinanood mo, boom. Sabi nung kala ko ba, masama ang pera. Pero bakit nagko-collecta yung church ng pera? Boom! Parang pag napinasa mo, parang boom, galing ah. Hindi nga nagbasa ng Bible eh. The love of money is the root of all evil, the love of it, not the money itself. Are you here with me? And we will listen. We will put our faith in those people. The love. Are you a lover of possessions? Of earthly things? Yan ang tinuturo. There's a story of a wealthy man who died. At his funeral, people whispered. Nagbulungan sila. Parang mga Pilipino to, mahilig magbulungan eh. Diba? Mahilig tayong magbulungan. Yan na ba? Asawa ba yan? Hindi yan yung asawa. Diba? Mahilig tayong mga Pilipino magbulungan eh. Hindi mo buhay yan. Tingnan mo yung anak mo, baka napapahamak na yung anak mo, may ginagawa. Tingin ka ng tingin sa ibang tao eh. Yung anak mo nga, merong girlfriend din eh. Na kinakasama eh. Tingnan mo yung sarili mo. Nagbulungan. Sa funeral to ha, nagbulungan sila. Sabi na, how much did he leave behind? Oh, kasi mayaman eh. How much did he leave behind? Eh may nakarinig. May nakarinig. Si Sandy, narinig ni Sandy. Sabi ni Sandy, sabi niya, all of it. Uy, walang nakaintindi. All of it. Wala siyang, lahat iniwan niya. Wala siya nadala. Magkano yung iniwan niya sa mga anak niya? The answer was, all of it. Kasi wala naman siya madadala ron eh. Di ba? Kahit naman yung suot niyang Patek Philippe, di ba? Nanakawin ng mga sepulturero yun. Yung Patek Philippe mo, ibebenta lang yun, kala niya second, alam mo yung kala niya peke, bebenta lang yun, kapresyo ng Casio, ng G-Shock.
Kasi hindi naman niya alam yung Patek Philippe. Are you here with me? Kawawa naman. Yung Patek Philippe, kinumpir sa G-Shock. Ay, kung naka-wear ka ng G-Shock, ang ganda nun. Hindi ko minamaliit. Ibig sabihin ko lang, yun ang diba? Ganda nun. Meron nga may G-Shock ako. Naka-G-Shock ka ba? Ay, wala. Gets nyo? You know what I'm saying? You know what I'm saying? So that's true of every earthly possession. You can take it with you. But for the Christian, death is not leaving everything behind. It's finally gaining everything we've been waiting for. That's Christianity. Our true possession is in Christ Himself. You know, there is this song, as I end, can I call on the keyboardist? There's this song called Give Me Jesus. I want to read the verse. Look at this. This is Christianity 101. This is where we should put our lives in. I don't want anything but you, Lord. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Woo! Sounds like Paul. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I will spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. Just give me Jesus. More than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Just give me Jesus. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all of this world. Lahat sa'yo na. But you give me Jesus. You give me Jesus. Is that now the song of your life? Until that song becomes your song? I'm telling you, walang mangyayari sa buhay mo. Yung tinuturo natin ng mga tao na corrupt, you will also become like that. Sooner or later. Nagkataon lang, wala ka pang opportunity. Pero pag nandiyan na sa'yo yun, sa harapan mo, I'm telling you, if you don't live this kind of life now, when an opportunity to be corrupt comes your way, you will do it. You will do it. I'm telling you. I promise you. That's why now, especially to the students, now, have integrity. Wag mong i-AI yung project mo. Wag mong i-humanize. Alam nyo ba, meron na rin ngayon na chat GPT, humanize mo, papagawa mo, tapos ilalagay mo na naman sa humanize mo, i-humanize niya. Naku, nagkaroon kayo ng idea. Patay tayo nito. But, integrity. Sooner or later, you will discover it. Integrity. Integrity comes or starts at home. Integrity starts in the church. I'm telling you, this church has integrity. If you want to know, go to SEC. Our accounts is open. You look at Victory Antipolo. You have it all there. You can open it. We are being audited. Deloitte, you know those companies? EPMG, if I'm not mistaken. And we have integrity as a church. There will always be corruption if there's one person who cannot say, you can have all this world, just give me Jesus. When we reach a point in our faith where we can let go of what can be taken because we are holding on to what can never be lost, which is Jesus, then we will be truly be joyful. As I end, let me share this story, after the wedding, nung kinasal kami ni Donna, we left immediately our parents, Kasi we believe dun sa leaving and cleaving. You leave your family and you cleave to each other. If you're not doing that, I suggest you do it. Kapag nasa parents pa rin kayo, tatandaan nyo to, hindi kayo makakabili ng TV ninyo.
Kasi makikigamit ka sa TV ng parents mo. Alam nyo ba ang unang TV namin ng asawa ko? Pagkatapos namin ikasal, ang una namin binili, alam nyo ano? Bed, kasi doon kami matutulog. Diba? Tapos, bumili kami ng refrigerator at saka lutuan. Kasi magluluto kami para hindi kami kain ng kain sa labas, tapos mag-refrigerator kami para ma-reserve namin yung may ilalagay namin doon yung natitira. Yun yung binili namin. Bed, stove, and refrigerator. Wala kaming sala. Wala kaming pera para sa sala. Bumulang kami ng carpet. You know what I'm saying? Hindi mo pinagdaanan yon? Imagine mo yun? Hindi mo pinagdadaanan yon? Ang saya kaya nun. Proud na proud ka sa bahay mo, nag-i-invite ka ng kaibigan mo, wala silang sofang maupuan. Nasa carpet lang sila, tas may throw pillow. Yeah, because we were just starting in our work that time. Hindi naman kami mga professionals na malalaki yung sweldo pa. Diba? So, ganun kami nagsimula. Ang unang TV namin, alam nyo ano? Kasi mahilig ako manood ng news. Alam nyo, binili namin TV, naglalakad kami sa Cubao. May konti kami pera, sabi ko, nag-request ako kay Donna, mahilig ako sa news, pwede ba bili tayong TV? Pagtingin namin sa TV, di kasya pera namin. Alam nyo, binili namin? Believe it or not, I'm proud of this. Car TV, black and white. Ganun, no? Car TV. Car TV. Natandaan nyo yung 7-Eleven, ano yun yung September 11? 7-Eleven to September 11. Pinapanood ko yun, yung aeroplano, ganun kaliit. Yung bumanggaso. Naalala ko nung ganun kaliit. Guys, guess what? Ang TV namin ngayon, alam nyo gano'ng kalaki? Ganun pa rin. I love those humble beginnings. I love those humble beginnings. But that's not my point. When we started, we just had a cooking range, refrigerator, and bed, and a small car TV. But because we were both working and we were usually out most of the time, yung sa nirerentahan namin bahay, sa isang subdivision sa may tabi ng Forbes Park, our house got robbed. Pinasok kami, wala kami sa bahay, nag-work kami parehas eh. Pag uwi namin, wala na yung mga gamit namin. Pero isa lang ang sigurado ko, na-frustrate yung magnanakaw. Sa lahat ng pinasok ng bahay, doon talaga siya na-depress. Sa tingin ko pagkatapos doon, nagka-depression yun eh. Nahirapan siyang pasukin yung bahay. Kailangan tas pagtasok na wala siya makuha. Diba? Na-imagine ko yun eh. Siguro nagdadabog siya. Gabi naman to. Sino ba mga tao to? Walang gamit. Wala man lang manakaw na laptop. Wala man. Ano ba to? Na-depress siguro yung nakakalungkot naman. Sugat-sugatan pa ako. Pumasok ako dito. Sa may, alam mo yung maliit na ganun lang. Punasok yung katawan niya. Nasugat-sugat pa siguro siya. Pagdating niya, wala siyang napakinabangan. Wala siya nanakaw, guys. Alam niyo, sa sobrang depressed niya, sobrang inis niya. Alam niyo, paano ko nalaman na inis? Guys, nung wedding namin, may nagbigay sa amin galing sa ibang bansa. Dati kasi wala pa mga SNR, mga ganun, di ba? May nagbigay sa amin ng imported na na corned beef. Guys, pati yun pinatulan niya. Kinuha niya. Siguro wala siya makuha. Ito na nga ng corned beef. May makain man lang tayo pagtaas natin magnakaw. Grabe naman to. Sino ba ito mag-asawa na to? Walang pera. Depress siguro yun. Habang kumakain ng corned beef yun, sising-sisi siya eh. Bakit di pa ako makulong dito dahil sa corned beef? But kidding aside, meron siya nakuwang isang valuable na bagay. Meron siya nakuwang valuable na bagay. Wedding ring namin. Kasi yung wedding ring namin, binili ko sa Quiapo. Nung nag-propose kasi sa asawa ko, lakas lang ng loob ang meron ako. Faith lang kay God. May pang-party ba tayo? Bahala na si Lord. Anak ako ni Lord. Basta mahal kita, may trabaho ako, nagtatrabaho ka, kaya natin to, let's go! Sa totoo lang, sa Ungpin, alam yung Ungpin, yung mga matatanda kasi sa amin, yun ang bilihan eh. Hindi ko alam, mas maayos pala sa mga department store, meron naman pala doon mga jewelry shop. Pinupunta pa ako sa Ungpin, naloko pa yata kami, yung white gold namin, yung isang bagsak lang, nasira na, so we have to
yung akin yung nalaglag. So, sinama na lang namin, sa papagawa namin, papaayos namin, at iniwan namin doon. So, hindi naman siya masyadong medyo na-depress siya nung nalaman niya, ongpin lang yun. Pero syempre sa amin, big deal yun kasi nawala kaagad yung wedding ring namin. But you know what I realized? Now we're celebrating our 25 years of being together. The robbers may have stolen our wedding ring from Ongpin. But not our marriage. But not our marriage. Not our marriage. Along the way, maraming robbers that came along the way, trying to destroy our marriage. Alam niyo yung mga robber, iba-ibang robber yan. Mga robber ng init ng ulo, mga robber ng diskusyon na walang kwenta, mga robber, kung ano-anong robber. Pero, praise the Lord, because of Jesus, because we value more our relationship with God. And because of our relationship with God, we have learned to value each other as well. Because that's domino effect eh. When you value God, then you will learn to value more important things in your life. We have learned to value not money. We have learned to value missions. We have learned not to value our careers. We have learned to value discipling the next generation. Are you here with me? Those things cannot be stolen from us. Those things cannot be taken away from us. The memories that we have with young people, with the people, with the church, people of God, can never be taken away from us. Pwedeng nakawin ng singsing, pero hindi pwedeng nakawin ng pagmamahalan yung mag-asawa na surrendered kay God. Amen? Did you get the message? Did you get the message? So hold on to Jesus. Hold on to things that can never be lost or taken away from you. In Jesus Christ, you can lose your house, but not your home in heaven. You can lose your job, but not your purpose in Christ. You can lose your money, but not your treasure in heaven. You can lose your friends, but not the friend who sticks closer than a brother. You can lose your health, but not the healing and wholeness promised in eternity. You can lose your plans, but not God's perfect plan. You can lose your strength, but not the Spirit's power within you. You can lose your loved ones, but not the hope of reunion in Christ. You can lose your earthly possessions, but not your eternal inheritance. You can temporarily lose your peace of mind, but not the Prince of Peace. You can lose your freedom on earth, but not your freedom in Christ. You can lose your life, but not your eternal life. Alam niyo, pinakakawawa dito, yung iPad ko puro laway na. Kung magre-reklamo lang ito, ito pa umalis eh. Ito pa. Sorry I'm so candid. But are you here with me? What you hold in your hand can be taken, but you can hold in Christ can never be lost. So hold on to what could never be lost. That's Jesus, the better possession. Amen. Did you get a message? Praise the Lord. Hallelujah. Let's all stand up. Di na tayo kakanta, so kasalanan ko. Pero gusto ko lang manalangin ng simple. Can we just pray? Panginoon, pinapanalangin ko ang bawat isa sa amin dito ngayon. Lord God, I pray nag-stick sa puso nila, tumago sa puso nila ang mensahe. Na Panginoon, mula sa araw na to, hindi lamang kami magiging mabilis na mag-point ng finger namin sa mga korap ng mga opisyal. Sapagkat Panginoon, sigurado may gagawin ka dun. Hindi mo palulusutin yun. Pero Lord, meron kaming responsibilidad sa aming mga sarili. Meron kaming mga responsibilidad sa aming mga anak. Na Panginoon, na magsimula ang pagbabago ng aming puso. Panginoon, ang pagbabago ng puso namin, Panginoon, pag nakikita namin na mas mahalaga ka sa buhay namin, hindi kami magiging ganon mga tao. Hindi kami mga tao na magiging mahilig sa pera, mararangyang bagay.
Kung kami, Panginoon, ay pagpalain sapagkat sa aming pagiging excellent, sa bibigay namin ng best kami pagpalain, bigyan kami ng pera, salamat sa Panginoon. But nawa hindi namin kami kumapit doon. Nawa, Panginoon, matuto ang mga tao na ito na magbahagi, magbigay, tumulong, mamuhay ng simple, hindi marangya. Hindi namin kailangan ng sasakyan na sobra na kaya namin i-drive at a time. Nawa matuto kami because that's what Christianity is all about. Christianity is not having many things. In fact, it's the opposite. Christianity is having just one thing, Jesus. May that message stick into their minds and hearts. May that message be applied in their practical lives, Lord. In everyday lives. Thank you, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.